Hello guys, pakita ko ulit guys yung walang nakabaong nozzle sa sinter, walang nakabaon na transcoupling, walang nipple nakabaon. Ang kung natin ngayon, ang nozzle natin naka-elevate, ibig sabihin sa taas siya, naka-elevate na siya, nakalutang. So pakita ko lang ulit kasi may nag-comments na hindi daw siya maniwala. So isa pa, mayroon pa nag-comments uli na matagal daw niyang ginawa. So sabi ko, pag matagal mo nang ginawa, sana pinakitaan niya para naman maniwala din tayo sa mga comments nila. Wala naman siyang may pakita. At saka pang business daw, wala naman tayong nakikita na nagtitinda sa market na ang nozzle niya ay naka-elevate. So ito guys, pakita ko lang uli na totoo, na legit talaga ito. Dahil tingnan nyo guys, naka-welding dito, naka-welding sa upuan yan eh. So wala kayong makita dito sa ilalim na tubo. Tingnan mo yun oh, yung label ng blower. So hindi siya namiritso dun oh. So ibig sabihin wala sa ilalim. Kaya pakita ko talaga yung nozzle natin naka-elevate, nakalutang lang yan guys. Ang nakagandahan nito guys, hindi siya nalulunod yung distractor. Kahit ma-overload pa siya, hindi siya malulunod. Pwede pa nga ito pwede pa itong gawing pan guys, dalawa yung distractor. Dalawa magkasunod na distractor, pwedeng 2-layer distractor. Primerong layer na distractor, tapos pangalawang layer na distractor, pwede ito kasi wala siyang takot na malunod, wala na talaga siya. Pwedeng gawin parang ganun, dalawang layer na distractor, pero super lakas na yun. Ito sa akin single lang, pero pinakita ko lang na kahit malulunod siya, okay lang, wala kang kinakatakutan na malunod, mag-return yung langis sa blower. Ito siya wala, kahit umabot pa ng 1 1/2 inches yung langis sa loob, wala kang kinakatakutan, mag-function pa rin kasi pwede mong lagyan ng second layer is distractor. Pag malunod yung primerong layer, bubulabugin niya yung langis, ang langis ano niya, bulabugin niya yon. Tapos yung pangalawang layer na distractor, yun ang mag-function. So ito ang kagandahan ng Discover ko guys. So malapit na itong lagyan ko ng trim. So full automation kasi ano na to, naka-remote na talaga to. So yun guys, tingnan nyo yung pag tinignan natin sa ilalim, clear yan oh, clear. Ang mga langis sa ilalim nagpaluka yan. So yan lang guys, sa sunod lagyan ko ng secondary, pwedeng 2-layer, subukan ko yung 2-layer distractor para pag nalunod yung isa, naabot ng langis, mayroon pa siyang pangalawang layer. So tingnan ko lang kung mag-function, pero dito pa lang sa 1-layer distractor, kahit malunod siya guys, ayos pa rin, wala kang kinakatakutan na malulunod. So ito kagandahan guys ng Discover natin na elevated nozzle burner. Nakataas siya guys, nasa taas, nakalutang lang. So pang household ito na guys oh, talagang ganyan lang yung apoy, pero pag sinulangan yan, ang ganda yan. Pag sinalangan yan, gasol din yan eh. Gasol talaga yan oh. Ayan guys. Ayan oh. Ayan lang talaga pang design na pang household, ang ganda. Hindi naman kailangan na super lakas. Pero yung adjustment natin, halos ano pa lang yan. Halos wala pang 1/4. So yan ang kagandahan guys sa elevated, tawag dito elevated nozzle. Nasa taas, nakahaming lang kasi ito eh, nakabitin. Tapos yung apoy guys, perfect.
perfect yung apoy sa ilalim, walang banggaan. Yun pala ang kinaganda nito, ang nozzle na ka-elevate, elevated nozzle burner. So tingnan nyo guys, mayroon pang pinagbabawal dyan na technique na hindi pa pwedeng titingnan ngayon kasi hindi pa tapos. So yan guys, kita ko lang na gaano kaganda pala yung elevated nozzle burner. Pag sinalangan mo guys, talagang ang kagandahan ng apoy niya. So ano lang to, kukunti lang ito nilagay, pero pwede rin itong lagyan ng 16 holes. Pwede rin lagyan yan, depende na sa design mo. So ganito na lang po guys. Maraming salamat. God bless ating lahat.